August 2025 na, magkano na nga ba ngayon ang mga Honda motorcycles? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Honda PCX 160 2025 model. Ang astig po pala ng dating nito pong kanyang V-shape design na daytime running light at located naman po dito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga LED na turn signals. At pag atin namang tinitigan, ito pong kanyang bagong headlight para po siyang nanlilisik na mata ng eagle. Kaya talagang napakaastig ng kanyang dating. Naka-smart keyless system ang ignition. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. Naka-single rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand with CBS. Habang naka-single rotor disc brake with single-pot caliper na Nissin brand dito sa likuran. Mayroon po itong side pocket, buksan natin. Malalim po ito at pwede po kayong maglagay rito ng mobile phones, coins at gloves. At mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-C port. Naka-fast charging na po pala ito. Naka-black color ang kanyang front telescopic fork. Habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. Glossy black naman po ang kulay nito pong kanyang windshield. Naka-fully digital meter panel display at nagkaroon na po siya ngayon ng handlebar cover. Combination po ng gray at black ito pong kanyang cover at may nakalagay naman po rito na Honda badge. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At ito po ay mayroong black color na cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 70-14. Habang mayroon naman pong sukat na 130 by 70-13 dito sa likuran. Maluwag din po ito pong kanyang footboard at mayroon po itong rubber cover on top. At mayroon po itong footrest extension. May side stand engine cut-off switch at alloy naman po ito pong ating foot pegs para po sa ating backrider. At may nakalagay naman po na PCX 3D emblem dito po sa kanyang side profile. Combination po ng black at matte brown ito pong kanyang CVT cover at may naka-intact naman po dyan na Honda. Ang lapad po nito pong kanyang upuan at malambot kaya comfortable din po siyang sakyan. Combination po pala ng gray at black ito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Ang lapad po at ang lawak, malalim din po ito pong kanyang seat storage. Ito pong kanyang integrated na grab bar is gray color din po siya. The same po ng kulay dito po sa kanyang mga pairings. Kaya po napaka-premium ng kanyang dating. At mayroon po itong 8 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Combination po ng black at gray ito pong kanyang pipe. At mayroon naman po itong single exhaust. Naka-liquid cooled ang cooling system. At mayroon po itong integrated na mudguard. Naka-full LED itong kanyang tail light. May split pa po siya rito sa gitna na daytime running light. At located naman po rito sa bandang ibaba ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ang presyo po ng Honda PCX 160 CBS 2025 model ay nagkakahalaga po ito ng 133,400 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 17,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,552 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Click 160. Ang astig po talaga ng pagkakadesenyo nito pong kanyang full LED na headlights at mayroon po itong mahabang daytime running light. Located po dito sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Naka-black color ang kanyang front telescopic fork at ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na Tokiko ang brand with CBS. At ito pong kanyang cast wheel is matte brown color at may sukat po ang kanyang gulong rito sa harapan na 100 by 80-14. Malapad din po ito pong kanyang upuan. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin para masilip natin ito pong kanyang underseat compartment. Kasya naman po rito ang isang half-face helmet. At dito naman po located ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Itim po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. Naka-fully digital meter panel display at dito po sa bandang itaas yung kanyang mga light indicators at meron naman po itong 2-button selector dito sa bandang ibaba. At mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system at ang kanyang electric starter. At ito po ay gumagamit ng smart keyless system para sa kanyang ignition. Included na po rito yung kanyang set button. At ito po ay mayroong 2 front pockets. Dito po sa kaliwa, open po
ito at malalim. Pwedeng paglagyan ng coins at gloves. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong door na pwedeng buksan. Malalim din po ito at kasyang-kasya po rito ang mobile phones. At bukod dyan ay meron na rin po siyang integrated na USB Type-A port. At mayroon po itong utility hook dito po sa bandang gitna. Malawak din po ito pong kanyang footboard, kaya malaya po nating maikikilos ang ating mga paa. At ito po ay equipped with single shock absorber dito sa likuran at gumagamit po ito ng mechanical drilling trailing or drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. Matte brown po ito pong kanyang cast wheel at may sukat po ang kanyang gulong rito sa likuran na 120/70-14 at ito po ay naka-tubeless na. At mayroon po itong integrated na mudguard, naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. Combination po pala ng black at gray ito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Unique din po pala ang pagkakadesenyo nito pong kanyang full LED na taillight at located naman po rito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ang presyo po ng Honda Click 160 ay nagkakahalaga po ito ng 116,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 10,000 pesos. At mayroon naman po itong 6,011 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda ADB 160. Ang astig po ng dating nito pong kanyang makapal na daytime running light at naka full LED na po ito pong kanyang high beam and low beam. Located naman po rito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga LED na turn signals at clear color po ito pong kanyang windshield at ito po ay adjustable. Naka silver color ito pong kanyang front telescopic fork at ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand, black color with ABS. At ito pong kanyang cast wheel is matte brown color na Y design. At mayroon pong sukat ang kanyang gulong rito sa harapan na 110/80-14. Maporma din po pala ang dating nito pong kanyang upuan. Combination naman po ng black at gray ang kanyang seat cover. At makikita natin ito pong kanyang pagkakatahi ay matibay. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Ang lapad po at malawak, malalim. Ito pong kanyang underseat storage. At kasya po rito ang isang full face helmet. At bukod dyan ay marami pa po tayong mailalagay na mga personal na gamit. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. At mahaba po ito pong kanyang pillion board. At meron po itong footrest extension. At meron naman po itong rubber cover on top na anti-slip. Located naman po dito sa gitna ito pong kanyang fuel tip. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Naka-dual sub-tank shock absorber ang kanyang rear suspension. At ito po ay Showa brand. Gold color naman po yung kanyang canister. Naka fully digital meter panel display at mayroon po itong button selector dito sa bandang gitna. Naka matte brown color ito pong kanyang naked na handlebar. At ang kanya naman pong mga button selector, mayroon po itong high beam and low beam, horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At ito po ay gumagamit ng smart keyless system para sa kanyang ignition. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong front pocket. Buksan natin, malalim po ito at pwede po tayong maglagay rito ng mobile phones. At bukod dyan ay mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-A port. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with Nissin na single pot caliper, black color. Matte brown naman po ito pong kanyang cast wheel at may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa likuran na 130/70-13. At ito po ay naka dual purpose pattern tires. Naka X design naman po ito pong kanyang full LED na taillight at located naman po rito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang mga naka-pop up na turn signals. At ang presyo po ng Honda ADB 160 ay nagkakahalaga po ito ng 166,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 31,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,450 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Click 125 New 2025 version. Mayroon po itong full LED na headlight at very attractive po ang dating nito pong kanyang daytime running light. At located na po dito sa bandang itaas, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Naka-front telescopic fork na black color dito sa harapan, habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-mechanical key ang ignition at included na po rito yung kanyang seat opener. Naka-single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Tokiko dito sa harapan, habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan, mababaw po ito na pwedeng paglagyan ng coins. Habang dito naman po sa
kabila, mas malalim po ito na pwedeng paglagyan ng mobile phones. At bukod dyan ay meron na po itong integrated na USB charging port. May sukat na 90x80-14 dito sa harapan, habang mayroon naman pong sukat na 100x80-14 dito sa likuran. Naka fully digital meter panel display at ang kanya naman pong mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. May park brake lock, may utility hook dito sa gitna. At malawak din po ito pong kanyang footboard. Malapad din po ito pong kanyang upuan at black color naman po ang kanyang seat cover. Matte brown color ang kanyang cast wheel at matte brown color din po ito pong kanyang integrated na grab bar. May side stand engine cut-off switch, naka-liquid cooled ang cooling system. Stylish po ito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Mayroon na din po itong integrated na mudguard. Naka full LED itong kanyang taillight at naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ito pong Honda Click 125 2025 version ay naka 3D emblem na po ito pong kanyang side profile. At ang presyo po ng Honda Click 125 Special Edition 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 84,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,572 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Venner X150 Premium Edition. Naka full LED po ito pong kanyang headlight. May spike dito sa bandang itaas. At ito po yung kanyang nagsisilbing daytime running light. At located naman po rito sa gilid, ito pong kanyang LED na turn signals. Naka-telescopic fork dito sa harapan na gold color, habang naka-monoshock absorber naman po dito sa likuran. At mayroon po itong fuel tank capacity na 4.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 52.3 km per liter. Combination po ng black at red, ito pong kanyang handlebar cover. At mayroon naman po itong smoke type na visor. Naka-single rotor disc brake na flower design with Nissin na single pot caliper na gold color with ABS. Habang naka-single disc brake with single pot caliper na gold color Nissin brand dito sa likuran. Naka-smart keyless system ang ignition. Included na po rito yung kanyang set button. Habang mayroon naman po itong built-in na USB charging port dito sa kabila. Sporty looks ang dating nitong kanyang pipe at mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay naka-cast wheel na black color wide design at may sukat po na 90x80-17 ang kanyang gulong rito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 120x70-17 dito sa likuran. Naka-fully digital meter panel display at mayroon po itong passing light, high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. At mayroon po itong 6-speed manual transmission. Alloy po with rubber cover on top. Ito pong ating pillion step para sa ating rider. At alloy din po, ito pong ating pillion step para sa ating back rider. Tubular po, ito pong kanyang swing arm. At black color naman po, ito pong kanyang chain protector. Combination po ng black at gray, ito pong kanyang seat cover. At itim naman po ang kulay, ito pong kanyang integrated na grab bar. At may nakalagay naman po na 3D emblem na Venner X dito sa kanyang side profile. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para sa kanyang cooling system. Naka full LED na po ito pong kanyang taillight at naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At ang presyo po ng Honda Venner X150 ABS Premium ay nagkakahalaga po ito ng 129,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 13,800 pesos. At meron naman po itong 6,473 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Honda Beat Premium version. Naka full LED po ito pong kanyang main headlight at located naman po dito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Naka-telescopic fork ang kanyang front suspension. Habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para sa kanyang ignition with shutter lock key. At dito na rin po located dito pong kanyang set opener. At meron po itong 2 front pocket. Dito po sa kabila, maluwag po ito at open. Pwede po nating paglagyan ng coins at gloves. Habang dito naman po sa kabila, dito naman po located dito pong kanyang USB power outlet. At mayroon po itong integrated na utility hook dito po sa bandang gitna. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. At ang kagandahan po ng Honda Beat ay meron po itong kickstarter. At may nakalagay naman po na Beat 3D emblem dito po sa kanyang side profile. At ito po ay naka-cast wheel at may sukat po ang kanyang gulong rito sa harapan na 80x90-14. Habang mayroon naman pong sukat na 90x90-14 dito sa likuran. Malawak din po ito pong kanyang footboard at mayroon naman po itong plastic cover on top na anti-slip.
At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch at metal naman po with rubber cover on top. Ito pong ating pillion step para sa ating back rider. Simple lang naman po ang dating nito pong kanyang upuan. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. At mayroon naman po itong 12 liters na underseat storage. Maluwag na rin po ito at marami na din po tayong mailalagay rito na personal belongings. Dito naman po located ito pong kanyang fuel tank at mayroon naman po itong fuel tank capacity na 4.2 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 58 km per liter. Black color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. Combination po ng analog at digital ang kanyang meter panel display. Mayroon po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. At bukod dyan, ito po ay equipped with park brake lock. All black naman po ang kulay nito pong kanyang pipe at head protection guard. At meron naman po itong single exhaust. At naka-air-cooled po ang kanyang cooling system. Naka-bulb type po ito pong kanyang taillight. At naka-bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At included na po lahat ng kanyang ilaw dito po sa kanyang taillight assembly. At ang presyo po ng Honda Beat Premium ay nagkakahalaga po ito ng 73,400 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,032 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang pinakabagong Honda Giorno Plus 125 CBS. Ito pong kanyang headlight design is nahati po siya sa dalawa. Mayroon po siyang split na daytime running light dito sa gitna. At ito pong kanyang mga turn signals is diamond type. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Equipped po ito ng single rotor disc brake. Ito po ay mayroong sukat na 100 by 90-12. Naka fully digital meter panel display. Mayroon po itong idling stop system. Ito po ay naka smart keyless system. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Mayroon po itong integrated na utility hook dito sa gitna. At nandirito na po sa bandang harapan ito pong kanyang fuel tank. Ito po yung kanyang front pocket. Mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. Ito pong kanyang handle grip is brown color po siya. Brown color naman po ito pong kanyang seat cover. At mayroon naman po ritong park brake lock. Mayroon po itong malawak na footboard. Naka-emboss po ito pong kanyang main tail light. Ito po pala ay naka-liquid cooled. At mayroon naman po itong single exhaust. Ito po ay equipped with single shock absorber. At ang kanyang preno dito sa likuran is drum brake po siya. Mayroong sukat na 100 by 90-12. At ang presyo po ng pinakabagong Honda Giorno Plus 125 ay nagkakahalaga po ito ng 101,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos. Ito naman po yung kanilang napakabangis na Honda Airblade 160. Para sa akin, very unique yung pagkakadesign nitong kanyang main light. Mayroon po siya ritong attractive na daytime running light. May Honda badge dito po sa bandang gitna. At ito po pala ay equipped with single channel ABS para po dito sa kanyang front braking system. With single rotor disc brake along with single pot caliper na Nissin brand. Naka-two-tone color combination po ito pong kanyang seat cover. Combination po ito ng black at brown. Naka-fully digital meter panel display. Naka-smart keyless system ang kanyang ignition. Located naman po dito sa bandang gitna ito pong kanyang fuel tank. Naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. At dito naman po sa kanyang side cover may nakalagay po rito na Airblade na 3D emblem. At very unique din po ng pagkakadesign ito pong kanyang tail light. At gumagamit naman po ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang presyo po nito pong kanilang Honda Airblade 160 ay nagkakahalaga po ito ng 125,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos. Honda Wave RSX 110 Special. Naka-bulb type po ito pong kanyang low beam dito po sa kanyang handlebar. At located naman po dito sa gitna, ito pong kanyang high beam. Naka-bulb type din po yan. At included na rin po dito ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Naka-telescopic fork na gray color itong kanyang front suspension. Habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-analog po ito pong kanyang meter panel display. At mayroon po itong high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selectors. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand dito sa harapan. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Naka-mechanical key ang ignition with shutter lock key for safety purposes. Maluwag din po ito pong kanyang underseat compartment. Marami na din po tayong mailalagay rito na personal belongings. At located naman po rito ito pong kanyang fuel tank. At meron po itong fuel tank capacity na 4 liters.
At mayroon naman po itong fuel consumption na 60 km per liter. At ito po ay naka-rem set. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 70 by 90-17. Habang mayroon naman pong sukat na 80 by 90-17 dito sa likuran. At ito po ay semi-automatic 4-speed manual transmission. Tubular po ito pong kanyang swing arm na black color. At mayroon po itong metal na chain protector. Metal po ito pong kanyang foot brake. At mayroon po itong kickstarter. Metal naman po with rubber cover on top. Ito pong ating mga foot pegs para sa ating rider at back rider. Palapad din po ito pong kanyang upuan at black color naman po ito pong kanyang seat cover. Itim din po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. All black naman po ito pong kanyang pipe at head protection guard at mayroon po itong single exhaust. At may nakalagay naman po na RSX decals dito po sa kanyang side profile. Naka-bulb type po ito pong kanyang taillight at naka-bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At ang presyo po ng Honda Wave RSX 110 this version special ay nagkakahalaga po ito ng 64,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At mayroon po itong 3,595 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At kung ang hinahanap nyo naman po ay more affordable ang price tag at matipid sa gasolina, mayroon po tayo ritong Honda TMX 125. Mayroon po tayong 3 color available dito. Mayroon tayong red, mayroon tayong black at mayroon din po tayong gray color. Ito pong kanyang main headlight is square type po siya. Unlike po dito sa Supremo na pa-impose po ito pong kanyang headlight design. At ito naman pong kanyang mga turn signals ay located dito sa bandang itaas. Bulb type din po yan. At very visible naman po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. Gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork dito sa harapan. At ito pong kanyang hub is gray color din po hanggang dito po sa kanyang front fender. At ito naman po ay gumagamit ng mechanical drilling trailing or drum brake para po dito sa kanyang front braking system. Naka-analog ang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. Napaka-astig po pala nito pong kanilang gray color. Nagmukhang classic ito pong kanilang Honda TMX 125. Iba na rin po yung kanyang decal para po dito sa kanyang side cover. Malapad din po itong kanyang upuan at ang kagandahan niyan ay napakalambot. At mayroon naman po itong dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Kung gagamitin nyo naman po itong pampasada, pwede po kayong maglagay ng additional dito na suspension. Kaya kung inyong mapapansin, mayroon na po siyang nakaabang rito. Simple lang naman po ang dating nito pong kanyang exhaust pipe. Naka-mechanical drilling trailing or drum brake ang kanyang preno dito sa likuran. Box type naman po ito pong kanyang tail light. At ang kagandahan po nito ay mayroon po itong integrated na kickstarter at bukod dyan ay mayroon din po siyang electric starter. At ang presyo po nito pong kanilang Honda TMX 125 ay nagkakahalaga po ito ng 56,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 2,800 pesos. Ito po yung kanilang pinakabagong Honda RS125. Ito pong kanyang headlight is gumagamit po siya ng bulb type. At naka-emboss naman po rito sa magkabila ito pong kanyang mga turn signals. Mayroon din po itong maliit na visor, may nakalagay po rito na Honda decal. At ito naman po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. At yung pong version na to, ito po ay naka-spokes rim set. Naka-analog ang kanyang meter panel display, naka-mechanical key ang kanyang ignition, at ito po ay naka-naked handlebar. At ang motor po na ito ay naka-semi-automatic. Malapad din po at mahaba ito pong kanyang stock na upuan. Naka-dual shock absorber ang kanyang rear suspension. Equip po pala ito ng drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. Simple lang po ang dating nito pong kanyang stock pipe. At mayroon po itong integrated na kickstarter at electric starter. Pointed din po ang pagkakadesign itong kanyang taillight. Included na rin po dito yung kanyang turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At ang presyo po nito pong kanilang pinakabagong Honda RS125 ay nagkakahalaga po ito ng 75,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 5,800 pesos. Kung ang hanap mo naman ay comfortable riding, ito po yung highly recommended. Ito po yung kanilang Honda PCX 160 ABS version. Napaka-astig po talaga ng pagkakadesign nitong kanyang headlight assembly dahil napakahaba po nitong kanyang mga ilaw. At glossy black naman po itong kanyang integrated na visor. At equipped na po pala ito ng HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control. At equipped na rin po ito ng single channel ABS para po dito sa kanyang front braking system. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. At ito pong kanyang mag wheel is matte brown color. Mayroon din po itong footrest extension. Naka fully digital meter panel display,
naka-naked handlebar, at gumagamit naman po ito ng smart keyless system para po dito sa kanyang ignition. Located naman po rito sa bandang gitna, ito pong kanyang fuel tip, kaya very accessible itong kanyang fuel tank. Napakalapad po talaga nitong kanyang upuan. Dito po sa kanyang side profile, may nakalagay po rito na PCX160 na 3D emblem. Naka-liquid cooled ang cooling system, naka-dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand dito po sa kanyang rear braking system. Napakalapad din po pala ng pagkakadesign nito pong kanyang taillight. At ang presyo po nito pong kanilang Honda PCX160 na ABS version ay nagkakahalaga po ito ng 149,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 20,000 pesos. Kung ang hinahanap nyo naman po ay Pantra motorcycle, meron po tayo ritong Honda Supremo 150. Meron po tayong available 2 colors. Meron po tayong red color and then ito pong black color. Ito pong Honda Supremo 150 ay maganda po ito, panghanap buhay. At ang kagandahan po nito, pwede nyo rin po siyang gamiting pang daily service. Kaya all-in-one po ito pong mga Pantra motorcycles. Dahil nga kaya sila tinawag na Pantra dahil pwede po silang pantrabaho, pan-tricycle. Ito pong kanyang main headlight ay gumagamit po ito ng bulb type para po dito sa kanyang high beam and low beam. At dito naman po located ito pong kanyang mga napakalaking mga turn signals. Kaya more visible po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. Mayroon naman pong nakalagay rito na Honda decal. At ito naman po ay gumagamit ng traditional telescopic fork para sa kanyang front suspension. Mayroon naman po siyang rubber cover on top. At napansin ko lang mga ka-LM, ito pong kanyang hub is glossy black na po siya. Nakaterno naman po siya dito po sa kanyang front fender. Napaka-flawless po nito pong kanyang fuel tank at iba na rin po yung kanyang decal design. Ito pong kanyang upuan ay napakalapad at napakahaba. Kaya kung gagamitin nyo po ito pang hanap buhay, saktong-sakto pampasada. At ito naman po ay mayroong dual shock absorber para naman po dito sa kanyang rear suspension. Kung gusto nyo naman pong pampasada ang motorcycle na ito, pwede po kayong magdagdag ng isa pang suspension dito. Kaya mayroon na po siyang nakaabang. Matte black color naman po ito pong kanyang stock pipe. Naka-drum brake din po ang braking system dito sa likuran. At ito po ay mayroong integrated na kick starter at mayroon din po siyang electric starter. Naka-analog ang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At ang presyo po nito pong kanilang Honda Supremo 150 ay nagkakahalaga po ito ng 78,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 6,800 pesos. Ito naman po yung kanilang number 1 na scooter pagdating po sa 125 category. Ito po yung kanilang Honda Click 125 Special Edition 2024 version na po ito. Meron po tayo na itong combination ng blue-white, meron tayong gray-black, at meron din po tayong red-black. At ang kagandahan po nito pong kanilang Honda Click 125 ay napaka-astig din po talaga ng pagkakadesign nitong kanyang daytime running light. At dito po sa bandang itaas located dito pong kanyang mga turn signals. Equipped naman po ito ng combi brake para po sa kanyang braking system. Naka single rotor disc brake na flower design with Tokico na single pot caliper. At mapapansin po natin ito pong kanilang special edition ay matte brown po ang color nitong kanyang magwheel. Naka fully digital meter panel display, naka mechanical key ang kanyang ignition. At mayroon naman po itong 2 front pocket dito sa harapan. Itong bandang kanan ay mas mababaw, pwedeng paglagyan ng coins. Dito naman po sa kabila mayroon po ritong door at pwede nating buksan, mas malalim at pwede po tayong maglagay dyan ng mobile phones. At makikita natin mayroon po siya ritong integrated na USB charging port. Mayroon din po itong malawak na footboard. Matte black color naman po ito pong kanyang seat cover. Malambot din at malapad itong kanyang upuan. Buksan naman po natin para masilip natin ito pong kanyang underseat compartment. Ito po pala ay mayroong 18 liters. At dito na rin po located ito pong kanyang fuel tank. At mapapansin po natin dito po sa kanilang special edition, ito pong kanyang integrated na grab bar is matte brown. Hanggang dito po sa kanyang mga mag wheels is matte brown lang din po siya. Naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. Sporty looks design. Ito pong kanyang stock na single muffler. Unique din po ang dating nito pong kanyang taillight. At ito po ay equipped with single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Naka-drum brake naman po ang kanyang preno dito sa likuran. At ang presyo naman po nito pong kanilang Honda Click 125 na special edition ay nagkakahalaga po ito ng 83,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 5,800 pesos. Ito naman po yung kanilang Honda PCX 160. Ito po yung kanilang CBS version. Para sa akin, napaka-attractive ng pagkakadesign nito pong kanyang headlight assembly dahil talagang napakahaba at napakalapad.
Mayroon naman po itong glossy black color na visor. Equipped naman po ito ng single channel ABS para po dito sa kanyang front braking system. Gumagamit ng traditional na telescopic fork, naka single rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. Kapuli digital meter panel display, naka naked handlebar, at equipped naman po ito ng smart keyless system para po dito sa kanyang ignition. Located po dito sa bandang harapan, ito pong kanyang fuel tank. At ang kagandahan po nito ay meron po siyang footrest extension. Malapad din po itong kanyang upuan at ang ganda po ng pagkakatahi. Masasabi natin na talagang matibay. Naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. Naka-dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At stylish din po ang dating nito pong kanyang taillight. Mayroon naman po itong spacious na underseat compartment. At ang presyo po nito pong kanilang Honda PCX 160 na CBS version ay nagkakahalaga po ito ng 131,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 17,800 pesos. Ito naman po yung kanilang Honda Click 125 standard version. The same lang din po yung kanyang headlight design sa kanilang special edition, napakabangis at napakaastig. Ngunit ang pagkakaiba po nila, ito pong kanilang standard version, ito pong kanyang cast wheel is matte black color. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na matte black. At equipped po ito ng combi brake para naman po rito sa kanyang front braking system. Naka-fully digital meter panel display at gumagamit naman po ng mechanical key para po dito sa kanyang ignition. Mayroon po itong 2 front pocket, mababaw po itong kanan, pwedeng paglagyan ng coins. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po ritong door na pwede nating i-press at pag ating binuksan, mas malalim po siya at pwede po tayong maglagay dyan ng mga mobile phones. At mayroon na din po siyang integrated na USB charging port, pwede po tayong mag-recharge ng mobile phones and gadgets. Malawak din po itong kanyang footboard. Malapad din po itong kanyang upuan at malambot. Black color naman po itong kanyang seat cover. Buksan naman po natin, ito po palang kanyang underseat compartment ay mayroon po itong 18 liters. At dito na rin po located ito pong kanyang fuel tank. Matte black color naman po itong kanyang integrated na grab bar. Pagdating po sa kanilang special edition is manonotice natin na ito pong kanyang grab bar is matte brown color. Pero itong standard is matte black color po siya. Naka-liquid cooled ang cooling system. Ito po pala ay equipped with single shock absorber para naman po rito sa kanyang rear suspension. Naka-drum brake naman po ang kanyang preno dito sa likuran. At ang ganda rin po ng pagkakadesign nito pong kanyang tail light. At ang presyo po nito pong kanilang pinakabagong Honda Click 125 2024 version na standard version ay nagkakahalaga po ito ng 81,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 5,800 pesos.